Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang Bakit mahalaga ang invisible presence ng Panginoon Diyos. So, ang ating concept is invisibility, meaning the doctrine of God invisibility teaches that God's full essence, His complete spiritual being can never be fully seen or comprehended by human eyes. So, ang ating scripture is 1 Timothy chapter 1 verse 17 na sinasabi, To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, ang ating katuruan is number 1, God is invisible but present. So, hindi natin nakikita ang Panginoon Diyos, pero kasama natin siya palagi. No? Parang hangin si Jesus Christ. Hindi mo siya nakita pero nararamdaman mong nandyan siya. So, God is invisible but present. Number 2, God reveals Himself in Christ. So, ipinakita ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Diba? Kung gusto mong makilala ang Diyos, ang ating Panginoong Diyos, tignan mo ang buhay, salita, at gawa ni Jesus Christ. Kasi, mahaling tulad siya doon. So, God reveals Himself in Christ. Number 3, God blesses those who believe. So, sinasabi ito na pinagpapala ng Panginoon Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya kahit hindi nila siya nakikita. Diba? Katulad ni Abraham, sumunod siya sa Panginoon Diyos na may pananampalataya at siya ay pinagpala. So, God blesses those who believe. Pinagpapala ang naniniwala sa ating Panginoon Diyos. So, bilang application po, number 1, put your faith in God and not in feelings. So, sinasabi na huwag mong basehan sa emosyon ang pananampalataya mo. Magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo siya ramdam. 'Di ba? Kahit parang tahimik si Jesus o ating Lord sa pag-pray mo, magpatuloy ka pa rin sa tiwala sa Kanya. Kasi nga, parang nga lang siyang hangin, hindi na siya nakita, pero nararamdaman natin siya. So, put your faith in God and not in feelings. Number 2, know Christ in order to know God. So, pag-aralan mo ang buhay ni Jesus Christ, kung sino siya at ano ang Kanyang itinuro para mas makilala mo ang Panginoon Diyos. No? Magbasa tayo ng Ebanghelyo, like Matthew, Mark, Luke, John, para makita ang puso ng Panginoon Diyos. So, know Christ in order to know God. And last is experience God's favor and blessings. So, kapag ikaw ay may pananampalataya kay Jesus Christ, mararanasan mo ang kanyang kabutihan at syempre ang kanyang pagpapala. 'Di ba? So, yun. So, kapag may problema tayo, no? Kahit mahirap yung kalagayan natin, asahan mong ayan, yung mga pagpapala ni Jesus at ni Lord God. So, experience God favors and blessings. So, ayun namin ang ako na si devotion. Naway matutunan kayo. May share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.